Hey guys, ito si Gene. Welcome sa Gene Caralde Vlogs. So, I think jumakpat na naman tayo. Mayroon akong nabiling bagong tools sa marketplace. And it's very affordable. And actually, ito yung sa mga talagang dream tools ko. Ano ito? Pakita ko sa inyo. So guys, yung buong tool is nasa loob ng box na ito guys. And kailangan pa siyang i-assemble. So, let me show you yung parts at sabihin ko sa inyo kung anong tool ito. So, may idea na ba kayo kung ano yan? Well, it's a Woolcraft na drill-powered wood lathe. Yun, or torno ng kahoy. Okay guys? So, yeah. Actually, matagal ko nang gustong magkaroon ng torno. Gusto ko talaga mag-aral ng wood turning gamit ang lathe. So, I think a few months ago, or I think a year ago, gumawa ako ng DIY na lathe, no, na torno. Pero hindi ko gusto yon, hindi ko gusto yung performance nun. Hindi maayos yung pagkagawa ko sa kanya actually. Kasi ang gumamit ako doon ng threaded rod, kasi yung threaded rod na nabili ko is baliko. So hindi siya ganoon kaganda. This one, it's a lathe na portable, no? At gumagamit siya ng drill bilang kanyang power. Tapos, ang maganda rito guys is pwede mo siyang ikabit lang sa yung, like this one, sa yung workbench. So, pwede ka na mag-setup ng lathe sa workbench mo. So, kompleto siya guys. Meron siyang headstock. Ito yung kanyang silbing headstock. Dito mo ilalagay yung kanyang drill. Ipit mo dyan, no? Ito yung kanyang tailstock. At ito yung kanyang dead center na screw. Ayan. So, at meron din siyang tool rest na adjustable. Ito, tool rest. Meron siyang live center. Ito, ikakabit mo to dito sa headstock. Ayan. Or, pwede mo rin kabitan ito. Ito tinatawag na faceplate. Kung gusto mong gumawa ng bowls, no? Or yung mga malalaking kailangan tornohin. Ito, dito nilalagay yan. And meron din siya nito na panghawak nung kanyang drill. Ito. Ayan, lalagyan mo siya dito. At meron siya mga clamps, extra clamps like this one, okay? So yeah, it's a complete na lathe package. It's made of, I think, aluminum to. Magaan lang siya, guys. So, perfect siya para sa mga tulad ko na maliit na workshop para makapag-torno ka. Mga simple na wood turning projects. Maybe, handle ng tools or I think pens, ganyan. Yung mga maliliit na projects lang, no, na ano. So, I think pwede to. And I'm gonna set this up. Pwede ko to ilagay dito sa workbench ko pero gusto ko siya na ilagay sa isang platform na permanent na, semi-permanent na. And so, gumawa ako nito guys, ito platform. Ayan. So, yan, gawa lang yan sa Paluchina. And we can set yung lathe dyan. So, set natin. So, unahin natin yung headstock niya. Ito. This is the headstock. So, lilipat lang natin to dito and i-clamp lang natin. And then, ito naman yung kanyang tailstock. Ayan. So, importante guys, ito, fix lang to, hindi to gagalaw. Pero ito yung gumagalaw kasi iba-iba yung haba nung tinotorno natin. So, kailangan maayos yung kanyang galaw. Pero kailangan parallel sila. And, nakita nyo dito guys, may butas, di ba? So, you can fit something there na pwede siyang maging straight. And gagamit lang tayo nito. Meron akong GI pipe dito. Ayan. So, I'll just put this here. Tanggalin ko muna ito isa. Ayan. So, ito yung GI pipe na to. Ito yung sa kanya. Maglalagay sa kanya sa tamang
Ayan, para mas accurate siya. Tapos itong kabila naman ito. Yun, no? So, ayan. So, pwede ko na siya. Ayan, no? O, diba? So, that's nice. Ang kailangan ko lang gawin nyo ngayon is ilak ito dito. Hanap lang ako na screw na pwede sa kanya, na bolt. Tapos, ilak natin siya. Okay, guys. So, ito. Nalagay ko na yung screw. Ayan, no? So, nalagay ko ng dalawang mahabang bolts dito. Pero ano ito, gagrinderin ko to para maikli siya. And ito na. Okay na yung GI pipe niya. So, yung parang magsisilbi na parang guide niya. So, ito, hindi natin lagyan ng screw, syempre. This has to slide freely. Ayan. Oh yeah, that's perfect. Okay, so yan. Tapos yan mo lang siya dito. Pwede mo na siya higpitan dito. Now, ilagay natin yung kanyang tool rest. So, ito yung tool rest niya. Ayan. Sa gitna lagi ito. Ayan. So, usog ko lang ito ng konti. Itong tool rest na to, hindi to permanent. Iniipit lang natin to. Ayan. Okay, so yan yung tool rest niya guys. So, tinan nyo. Ayan. Tapos meron siyang ano dito, Allen key. So, natin ito ng Allen. Medyo malaki yung Allen. Yan. Yan. Kailangan nakaharap siya. Sa mga kabila, pwede mo siyang i-adjust din. Yan. Pwede siyang humaba o pwedeng umiksi para mas dikit dun sa material na inaano mo na tinotorno. Kailangan kasi itong tool rest is as close as possible dun sa material. Okay, so yan ang tool rest. So almost complete na yung ano, yung ating ano. Ngayon ikabit na natin tong dead center niya. So ito yung mag-hold dun sa material dito sa kabila, ayan. Niroskas lang to guys. Kasi higpitan mo lang siya kapag ipitin mo na yung material. Yan. So that's it. Ngayon naman, dito naman tayo sa headstock, yung kanyang live center. So kabit natin to. And kuha tayo ng kanyang power source. At ang power source to, syempre, is a drill. So ordinary na drill lang guys. So pwedeng impact drill, pero hindi mo kailangan yung impact, kailangan mo na taga drill. So kahit walang impact, pero importante na yung drill mo is variable speed kasi kailangan na-adjust mo yung bilis. Kailangan mong bagalan yung kanyang speed kapag malaki yung iyong tinotorno at kailangan mo naman bilisan kapag maliit. So ilagay lang natin dito and nakita nyo meron siyang parang window dito so you can easily lock siya. Yeah. Ayan. Try nga natin. Ayun. So, ayan. Umiikot na to. So, ngayon, kukunin natin yung ating live center. Ito. And then, kukuha tayo ng material na pwede natin gamitin, na pwede nating sampulan ng pagtotorno. Isasampulan natin na tornohin guys, itong kahoy na to. Pero bago natin gawin yung kailangan natin siyang bilugin muna as much as possible, no? Kasi para hindi na mahirapan yung ating mga tools at yung late natin. So, iano ko siya sa bandso. Inano ko lang, tinilt ko lang yung table to 45 degrees. Tapos, ikunin lang natin sa gilid niya para lang bumilog siya. Ayan, okay na yan. Basta naano ko lang yung mga corners niya para hindi lang matalas yung corners.
So ito, hanapin ko lang yung gitna niya. Ipukpukin natin sa gitna. Yeah. Gamit natin punch. Tapos ito rin sa kabila. Tapos, kunin natin yung ating live center and pupukpukin natin to dito. Ipapababaon natin siya. So, babaon lang natin siya hanggang sa mag-lock yung kanyang live center. Yan. So, ito, reverse thread to guys. So, baliktad yung kanyang kabit. Kasi ang ikot nung router, ay nung torno is papunta sa'yo. So, yan. Lock lang natin ng konti. Okay na. Tapos, ilapit na natin tong tailstock. So, ilalapit natin yung tailstock. Ibabaon natin dito. Yun. Lock natin. Siguraduhin yung maigpit to. And then, forward natin to para mag-lock yung material dun sa late mismo. Yan. So, we're ready. Lock ko lang tong tool rest. I-set up lang natin yung tool rest na maayos. So, set up ko lang to. Kailangan maigpit din yung tool rest guys. Tapos, itaas natin yung to. Ayan. So, dapat ganyan siya. And then, ilalak lang natin yung ating tool rest. Okay, so paikutin lang natin kung natin kung tatama yung kahoy dun sa hindi naman. So I think okay na yan. Double check lang. Okay, so yeah, okay na yung setup natin. Ko na lang, ikaklap na lang to sa bench natin, itong buong late system na to para hindi siya gumalaw. So, kaklamp ko lang siya ha. Wait lang. Nating guys, magtorno. Gamit lang ako dito ng 3/4 gauge and hindi ko nahasa to ng maayos. So, I don't know kung okay to pero tinalang na natin. Ko lang. Testing lang natin kung magiging maayos yung pagtotorno natin gamit tong gauge na to. Gusto ko sana ang carbide na tools pero medyo mahal yung carbide na chisel para dito, yung late tool sa carbide. Pero tingnan natin, pwede na rin to. So, on lang natin yung drill and try natin bilugin. Okay, well, hindi pa siya ganong bilog. Pero yeah, in fairness, it works. Gumagana siya. So, bilugin pa natin. Gusto ko talagang mabilog to eh. Yun, no? So, kasi medyo mapuro nga yung chisel ko. Ang pangit nung cut nyo. Pero yeah, it's actually working, no? Nagagamit siyang pangbilog. So, try ko nga pakinisin. Gamitan natin ng liha. Tignan ko nga. Oh, nice. Ayos ah. Pwede. So yeah, try natin yung iba kong mga late tools dito. May mga iba pa akong dito eh. Late tools. So let's get a little bit fancy. So gamitin natin tong ito naman parting tool. So 1/8 parting tool to. Ayan pa-triangle siya. So tingnan natin kung maganda yung gawa nito.
Yeah, it also works. So, ayan, oh, tingnan nyo. Ayan yung parting tool, oh. Oh, di ba? Now, let's try naman itong, ano to, spear tool. So, 1/2 spear na tool. Let's try this with this one. Ayun yung sa spear tool ito. Ayan. So, ayun. Na ngayon, ibang tools naman. Ito naman yung ating 1/2 na skew. Nice. Okay, so ngayon try natin yung ano ulit, yung gouge ulit. Tingnan natin. Ibang gouge naman, yung mas maliit ito. Kung mabibilog natin to ulit. Yon. Wow. I really enjoyed that. So, yeah, nakaka-enjoy pala yung magtorno sa matinong sa matinong lathe kasi dati nung tinry ko sa DIY lathe ko na magtorno, na-stress lang ako eh. Puro vibration, puro ano. Ito wala siyang vibration, guys. It's very stable. Sobrang stable niya. And ang ano na talaga, ang medyo ano ko lang talaga sa kanya is yung drill medyo maingay. Syempre wala tayong magawa, drill yan eh. Hindi naman yan induction motor, no. Pero yeah, overall, this is a very nice na tool and jackpot talaga ako rito. Ang mura ko lang bili to, guys. I think binili ko ito 800 pesos yung setup na to. And I think I'm gonna use this for a long time, no. Dito ako magpa-practice, no, ng paggawa ko ng ano ng sa pagtotorno kasi ang dami kong gustong gawin. Gusto kong gumawa ng mga handles ng mga tools na binili ko ng mga ano walang handle. Gusto kong palitan yung ibang ano and gusto ko rin gumawa ng ibang mga tools like yung mga yung mga mallet na malalaki, di ba? Yung mga pang carving mallet, ayan. Gamit yung torno. This opens up a lot of possibilities for us dito sa workshop. Very nice, ang galing. So, yeah. So, kung may matchempoan kayo nito, I don't think may matchempoan pa kayo nito. Sobrang rare na yung tool na ganito. Pero kung may makita kayo ganito, this is a good good buy, ang galing So, even though drill powered lang siya, maybe in the future, try ko experiment, lagyan ko ng
kung may makahanap ako ng magandang klaseng induction motor na maliit lang, I think that would also work para dito. Pero for now, okay na rin to. Okay na rin to. Pwede na pag-practicean sa pag wood turning, no, guys. So, ayun, guys. Thank you so much for watching. Hopefully, may natutunan kayo dito. And I'll see you guys again next time. This is Jim from 11.9 or this is Jim from Jim Carado Vlogs. Adios.